Magandang araw mga bata. Isa na namang kwento ang maririnig ninyo ngayon. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Bagong Magkaibigan. Ito ay kwento ni Christmas M. de Villa at iginuhit naman ni Nestle A. de Villa. Ito po ay binigyang buhay sa anyo ng audio narration ng inyong lingkod, Ginang Marites M. de Mayuga. Mga bata, handa na ba kayo? Halina at simulan na natin ang kwento. Laging tatandaan bago ang kwento, manuod at makinig mabuti. Ang Bagong Magkaibigan. Isang araw, sa malawak na hardin, si Paru-Paro ay naghahanap ng nektar. May batang dumating at hinuli si Paru-Paro. Ito ay kanyang pinaglaruan. Inilagay ng bata si Paru-Paro sa isang kulungan. Doon, iniwan na siya nito. Sumigaw si Paru-Paro upang humingi ng tulong. Tulong! Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Narinig siya ng kaibigang langgam. Ngunit dahil sa marami itong gawain, ay iniwan siya nito. Maya-maya'y dumating naman si Tutubi na lilipad-lipad sa mga bulaklak. Tulungan mo ako, kaibigang Tutubi! Sigaw ni Paru-Paro. Ayoko, buti nga sa'yo, sabi ng Tutubi. Naku, paano na ako? Maawa na kayo sa akin. Malapit nang gumabi. Magdidilim na, ngunit nanatili pa ring nakakulong si Paru-Paro. Pagod at gutom ang nararamdaman niya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang kaibigan niyang si Gagamba. Ngunit hindi rin siya tinulungan ni Gagamba. Naku, kailangan ko pang ayusin ang bahay ko, ang sabi ni Gagamba. Pasensya ka na, kaibigan. Aalis na ako. Kailangan ko pang maghanap ng makakain. Dugtong ni Gagamba. Nanghihina na ang katawan ni Paru-Paro. Wala pa ring dumaraan para tulungan siya. Natatakot siya. Baka wala ng kapwa insektong makakita sa kanya, lalo't maghahating gabi na. Tanging huni na lang ng mga kulisap ang naririnig niya. Hanggang sa may nakita siyang munting ilaw. Aba nako, salamat sa Panginoon, papalapit ang munting ilaw sa akin. Ay, salamat, may tutulong na rin sa akin, ang wika ni Paru-Paro. Nako, ikaw pala, Paru-Paro. Bakit ka nakakulong diyan? Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Alitap-Tap. Ikaw pala, Alitap-Tap. Tulungan mo naman akong makalabas dito, ang pakiusap ni Paru-Paro. Oo, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makalabas, ang sagot ni Alitap-Tap. Nagsimulang magkwento si Paru-Paro habang tinutulungan siya ni Alitap-Tap na makalabas sa kulungan. Kaninang umaga ay nangunguha ako ng nektar sa mga bulaklak. May batang lumapit sa akin. Hinuli ako at pinaglaruan. Buti na lang, tinulungan mo ako, ang sabi ni Paru-Paro. Maraming salamat, kaibigang Alitap-Tap. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na ako. Tinulungan nga ni Alitap-Tap ang Paru-Paro at dahil doon ay muli na itong nakalipad. Umuwi na si Paru-Paro sa kanyang tahanan na nasa malawak na hardin.
Masaya na muling nagpalipat-lipat si Paru-Paro sa mga bulaklak upang kumuha ng nektar. Pinupuntahan naman ni Litap-Tap ang kanyang kaibigang si Paru-Paro tuwing gabi. Mula noon, naging matalik na magkaibigan sina Alitap-Tap at Paru-Paro. Ayan mga bata, napakaganda ng kwento na inyong narinig. Alam kong nagustuhan ninyong lahat. Alam niyo ba na ang kwentong ito ay mayroong iniwan na mabunti at magandang aral para sa ating lahat? Lalo na sa mga batang kagaya ninyo. Ano ang aral? Dito ay makikita natin ang tunay nating kaibigan sa oras ng ating pangangailangan o sa oras ng kagipitan. Kaya sana'y maging mabuti tayong kaibigan para sa ating kapwa. Gawin natin ang mabuti para sa kanila para hindi tayo mapasama. Yun lamang at hanggang sa muli mga bata, abangan niyo ang susunod nating kwento. Paalam!